Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo mga chikoy. Nagbabalik naman tayo dito sa panibago natin Q&A na kung saan, syempre, magsasagot tayo ng mga katanungan ninyo. Tinagalog ko lang po talaga pa sa So yeah, it's been a while since nag-Q&A tayo. I think yung huling Q&A natin, it's been months ata. Wait, it's been 5 months ago? Seryoso ba? 5 months? Ay, sabi ko every 2 months ako mag-ano or every month, biglang ganun. Sige. It's been 5 months pa since yung huling Q&A natin. So anyway, for the sa natin siya, gato pala to. Let's see kung ano mga question ninyo na tinanong sa akin nung nag-post ako sa FB page ko, which is a couple of days ago. So, tara. Si Mark, ito ano namin to sa mga auhan namin to sa paggawa ng laro ngayon eh. Hello, Lodi Bells Christian. I have few questions. Is there possibilities we can meet after watching Assist 2016? I mean, why not? Kasi, yung mga ibang tao naman kasi unexpected na nakikita rin ako ganun. So, I doubt na hindi tayo makita ganun. Ano masasabi mo sa Gayo at the young age? I do have some big responsibilities like paying the bills, etc. I mean, siguro, it's a good thing na rin na kahit paano is na-experience mo na siya kaagad. Or meron kasing may butas kasi yun eh. Yung idea ko kasi, yung opinion ko dito. Okay na rin siguro na mamulat ka sa pag-pay ng bills, pag-buy sa kung ano-ano, pag-manage ng mga pera and somewhat. Kasi parang paghahanda na rin siya para pag sarili mo na mismo yung gagampanan mo sa buhay. Like, may sariling pamilya ka na ganun eh. So para sa akin siguro ganun siya. I think mas magandang ma-experience mo na kaagad siya at the early age. Well, hindi sa part na parang child labor something. Hindi ganun. In your own words, what is hardworking for you? Think si Papa Chris. Sa akin, ang hardworking. Alam mo yung pasaan ng pagiging hardworking ay yung palaging paglalaan ng effort mo sa mga bagay, yung focus mo, yung determination mo upang makamit mo yung pinaka-challenges, ganun. Magli makamit mo yung goal at same time, regardless kung ano man yung challenges na yan. But it's about discipline eh. Ganun eh. Alam mo yung staying committed ka sa responsibilities na meron ka. And yung nag-i-strive ka na mag-improve pa. Na kahit gaano man kahirap at kadami yung mga tasks or yung ginagawa mo. At least hindi ka lang umaasa sa sa swerte o tsaka sa mga talento lang na meron ka ganun. Kumbaga alam mo yung tinatanggap mo yung mga bagay and then nangyayari you are willing to learn para sa mga challenges na yun. Baka kasi hindi lang to about like ginagawa mo siya, trabaho mo siya ganun. It's about para alam mo yung you're doing it to make progress sa buhay. Lawrence D. De Leon. Si Lawrence pala to eh. Question 1, nag-enjoy ka pa ba kuya kasi ginagawa mo sa YouTuber? Minsan kasi naramdaman ko while watching your video like, di ka na ganun kasaya katulad ng dati or let's say di ka na nangiti or something like that. Ewan ko kung ako lang ba nakakapansin or kayo. To be honest, marami nagsasabi sa akin ito. And hindi naman sa hindi siya masaya ha. Hindi ganun. It's just like, nagbago na kasi kung paano paano akong mag-approach sa mga bagay. It's called maturity and adulting. Like, hindi porket ginagawa ko yung ganitong is hindi na ako masaya ganun. Masaya pa rin ako sa ginagawa ko. Like, kasi kung hindi ako masaya, hindi ko talaga siya gagawin eh. I'm pretty sure alam naman natin lahat yun eh. Siguro there's times lang talaga na hindi ko alam kung ano yung i-react ko doon kasi nagbabago din yung preference at saka yung perspective sa mga ibang bagay. That's why there's times na sa inyo is okay siya, nakakatawa siya, sa akin hindi na. Something like that. So, in a sense of para masagot ko to, okay pa naman ako. Masaya ako sa ginagawa ko kasi hindi ko naman gagawin to kung hindi ako masaya. So, don't worry. Sadyang, minsan pagod lang talaga, marami lang ginagawa, marami lang iniisip, gano'n. So, I'm good naman. Okay, Christian, what's your favorite video you created so far? And bakit to special sa'yo? Tingnan ko ngayon kasi so far ito yung pinakadabas sa akin eh. Siguro masasabi ko yung kinirecreate ko siguro yung mga video effects ko sa Facebook, yung I think that's 2 million subscribers. Kasi talagang pinaglaanan ko siya ng oras at it took a lot of effort para magawa yun. Kaya, yeah, I'm pretty sure yun. Kasi kung sa milestone yun, nung dinitinan ko rin yung mga video kasi nung time na yun, like, I noticed talaga, nakita ko talaga kung gaano nakalayo yung naging sitwasyon ko kumpara sa noon. Kaya special sa akin. Kaya yun yung special para sa akin. Kaya guys, for my question po, what is the most memorable game you ever played? Did it have impact with you? So far, sa mga laro natin na playthrough, yung Until Then. Like, alam mo, hindi ko na-expect kasi na ganun yung tama ng game sa akin. Like, nakakaramdam na ako na may something. Pero hindi ko na-expect na ganun yung mangyayari. Sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo panoorin na yung video sa Until Then kasi ayoko na ma-spoil ka kung sakaling hindi mo ka napapanood. Sa mga nakapanood na, I'm pretty sure you get what I mean. And yeah, hope sana nga tinapos nila talaga sa ending na 1 kasi maganda yung first ending nila,
yun talaga yung solid na umano eh. Kaya, yeah, yun yung pinaka-most memorable game na nilaro ko so far this year probably. Or hindi. Yung marami na nilaro pero yun lang talaga naisip ko. How can I continue my passion when everyone is defining me po? Need ko lang ng advice from my motivation and reasons to become a gamer and YouTuber. To be honest, no one can define you naman talaga eh. Siguro masabi ko na isipin mo at tignan mo kung bakit gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Ano na yan, yung passion na yan. And mag-focus ka sa maibibigay nitong reward internally, hindi sa labas o yung mga sa tao. Kumbaga yung validation sa ibang tao. Kasi yung passion mo, sa'yo lang yan eh. Ikaw lang nag-share niyan, hindi sa iba yan, sa'yo yan. Okay? Becoming a gamer and a YouTuber naman is, to be honest, wala naman talaga makakansay yan eh. Kasi ako, ginawa ko lang siya like wala talagang pakialam kung merong sabi sa akin ng kung ano-ano or ano isipin sa akin eh. Kasi nag-enjoy naman ako eh. Nag-enjoy ako, gusto ko ginagawa ko. And I don't care for external validation or yeah. What's your favorite Filipino dish, kuya? Filipino dish? May dalawa akong favorite eh, pero hindi sa dalawa. Kasi siguro tinola. Yeah. So Chris, si Matthew pala to. Yeah, Chris, I want to say to you, thank you so much for inspiring me since Garanyo Sandrina era mo. If I didn't see your videos, maybe hindi ako nag-isang content creator right now. Like you. My question, kuya, Chris, is there any messages you want to say sa mga nanonood at sa mga taong na-inspire mo? May message sa mga taong na-inspire sa akin. Bakit? Guys, I cannot say thank you kasi hindi naman yung tamang response para dun eh. Siguro masabi ko na yung feeling na ma-inspire ka sa isang bagay is gamitin mo yan bilang fuel pa sa sarili mo para mas strive mo yung mga gusto mong marating sa buhay. Kasi yun din kaya kasi din natin ginagawa yung mga ibang bagay dahil na-inspire tayo, di ba? Na-inspiration tayo. Kaya gamitin nyo yan bilang and I'm grateful na isa akong kumbaga ako yung isa sa mga bagay na nagbibigay inspiration sa inyo. Even though na alam mo yung kasi noon I'm just a freaking nobody lang talaga. Like hindi ko expect talaga na mayroon may inspired sa akin, alam mo yun. But yeah, nag-change na rin siya and accept ko na rin yung fact na ganun. And yeah, use that inspiration para mas marami mga gusto mo. So guys, what's the most thing that happened to you in a positive way na hindi nyo po makakalimutan? Ang dami, to be honest eh. Pero the most thing, medyo mahirap ka. Ang dami rin kasi positive pa rin most. Siguro yung nabili ko yung kotse ko. Probably yun na yung pinaka, positive way, most positive thing na hindi ko makakalimutan. To be frank, marami pa eh. Pero, yun na talaga yung naisip ko so far eh. Nakagat ako ng aso, kain ba ako ng diaper? Gusto mo yung good kita sa diaper? Pero anong nararamdaman mo during puberty? Marami. Changes sa katawan, sa boses, sa pag-iisip, sa kahit anong bagay. Madami. At the same time, magiging bobot tanga tsaka siraulo ka ng mga time. Pero the most thing naman naramdaman ko talaga during puberty is validating kung ano yung meron ako. Or like, alam mo yung ine-evaluate ko yung sarili ko. Hindi pala validating, sorry. Pero kuya, when did you start creating lo-fi music po? And what are your inspiration in making them? Actually, like all your lo-fi music po because it calms my mind whenever I feel academically stressed, tired, pressured, and etc. Or yung gusto kong makapag-isa, I always wanted to listen to your lo-fi music. In addition to that po, the YouTube contents for my background sound every time na hindi ako nakakatulog kasi it really hits different po si Kuya Christian na yung napapakinggan mo. Yun lang po. Well, Nika, thank you ha. So first question mo kung kailan ko sinimulan to. To be honest, I'm not mistaken, grade 10 pa ako. That is around 2017 ata yun at 2016, mga ganun. But hindi pa yun talagang totaling, alam mo yung, yun na talaga. Like, nag-explore pa lang ako kung paano ko ginagawa yung mga bagay. And the reason bakit inspiration, yung nag-inspiration ko gumawa ng lo-fi, kasi na-discover ko to one time. And napansin ko na, dahil sobrang grabe ng thoughts and emotions ko lagi. Like, laging magulo to. Okay, laging magulo. Gusto kong tumahimik. Gusto kong manahimik to. And yun yung reason kung bakit ko ginagawa lo-fi kasi gusto kong marinig yung bagay na magpapakalma ng utak ko to. And buo si genre niya, kasi alam mo yung, it's just simple and you can use it pretty much anywhere. Like, mag-relax ka lang, gusto mo lang ng background noise, like, matutulog ka. It can be used pretty much everything or sa kahit saan bagay eh. Ganun. Yo, daming question ito. Okay, kasi I'm a big fan of your responses for the 18 po. And yung question ko is, ano po yung pinakamagandang araw na naalala niyo sa buhay ninyo? Siguro sinagot ako ng girlfriend ko. Ano po pinakamahirap na decision na ginawa ninyo? Whether to decide na i-end ko na ba yung buhay ko or hindi no November 4.
2021. Ano po ang pinakamalaking aral na natutunan nyo sa buhay ninyo? Kahit anong gawin mo sa buhay, kahit meron kang gawin or wala, makakasakit at makakasakit ka ng tao. And understanding the fact na makakasakit ka ng tao is having the resolve na you care about them. Or sabihin natin yung mga taong you have care sa kanila na understanding na masasaktan mo sila. Kumbaga, paano ko ba sabihin to? Kumbaga, yung pagiging aware mo sa mga bagay is napaka-importante. So, awareness is a key. Ano pa yung pinakamalaking pag-isisi nyo po sa buhay? Yung nakilala ko yung ex ko. Ano pa yung biggest dream nyo nung bata pa po kayo? Biggest dream ko? Diba na siya? Hindi ko nga alam kung ano yung dream ko nung malita ko eh. Legit hindi sa rasadtihan. I just don't know anymore. Siguro yung dream ko lang noon is makapaglaro lagi. Parang ganun. Kasi iba na kasi yung dream ko ngayon. Kaya guys, thank you for making me happy every day po. And my question is, what will be the most memorable moment day with Kadacraft? Since naging parte po kayo nito, and sana rin sa mga naging malapit sa kanila, hopefully I get noticed po. Yung time na nagkaroon din kami ng meet-up sa... kalimutan ko na yung unang meet-up namin eh. Pero nagkaroon kami ng meet-up noon. And na yung... Isa rin sa mga gusto ko rin is yung pumunta kami sa Enchanted Kingdom. Yung banding ba, kumbaga. Kaya bakit hindi ka natakot maglaro ng horror game? Natatakot ako. Palakasan lang ng loob. Na legit, na build up ko lang talaga yung courage na maglaro ng horror game. Kasi gusto ko siyang subukan. Palakasan na talaga ng loob. Naggugun ka ba kay Kenneth habang nanonood ng taktua habang nag-phantom tax ng lunch? Gusto mo ba yung skibidi-rich yung toilet mo? Guys, what are your thoughts in this generation and what do you think will be the cause of it? And kung magiging bata ka sa generation na to, would you do what this generation is doing or will you change your lifestyle for a better living? Damn, this is really something na question na napakalalim at medyo controversial sa mga ibang tao. My thoughts sa generation na ito is napaka-sensitive na ng mga tao. More likely yung generation na to, napaka-sensitive na talaga. Don't take this everything serious in a wrong, more likely. Kumbaga, ito ay sarili kong opinion and lang naman tayo dito. Ito lang yung mga napapansin ko. Kumbaga, yeah, pretty much nagko-compare ako. Pero kasi iba talaga eh. Iba talaga yung generation ngayon. Napaka-snowflakes na talaga ng mga tao ngayon. And I think yung cause ata nito is because masyado na tayo nagiging soft sa mga bagay. Like parang alam mo yung pag nagte-training ka ng mga sundalo, hindi ka makakagawa ng mga malalakas na sundalo kung ang training mo is soft, diba? Parang ganun. Magagawin mo rin ba yung mga bagay na ginagawa ng mga generation dito? Probably yes. Kasi generation ko eh. But siguro hindi ako yung tipong makikita mong laging ginagawa yung mga bagay ng generation to, kundi most probably nagpo-focus akong yung sarili ko para sa better lifestyle nga eh. Yeah. Tsaka alam mo yung mga generation ngayon, like gustong umano kagad, like maging adult kagad, tumanda kagad yung itsura, tumanda yung ganito ganyan, magawa kagad yung mga bagay. Like, guys, slow down. Okay? Chill lang kayo. Legit, relax lang. Ako magsasabi sa inyo, hindi masarap tumanda agad. Ay nako, basta ang magsabi sa inyo, darating kayo sa phase na yan, magsabi na lang kayo na gusto ko na lang maging bata ulit. Pag once na dumating yan sa isip mo, doon mo maiintindihan yan ang magsabi sa'yo. Or syempre kung bata ka pa, hindi mo masyado yan. What kind of advice can you give to a self-problem po, Kuya Christian? Self-problem? I mean, lahat naman tayo, meron tayong self-problem eh. Like, iba-iba talaga yung way natin para i-deal yan eh. And iba-iba rin kasi yung mga tolerance natin sa mga bagay eh. So, masabi ko na identify the problem itself. Kasi once kasi hindi mo naintindihan yung problema, medyo mawawalan ka ng direksyon saan pupunta. Or paano mo siya like labanan or sosolusyonan. De-escalate. Ganun. So, identify mo na yung problem and magkapaunahan ng emotion mo. Lagi mong gamitin to. Kasi once na maunahan ka ng emotion mo, lahat sasabay na yan. Ang masabi sa'yo, sometimes it doesn't end really well talaga. Okay, what inspired you to become YouTuber and will you continue being as fun as you get older? To be honest, na-inspire lang din ako sa mga ibang mga content creator na katulad nila PewDiePie eh. And kapag ako ay tumanda na, probably itutuloy ko pa rin siya pero hindi siguro katulad ng ginagawa natin ngayon na naglalaro pa rin ako. Probably naglalaro pa ako at hindi siguro katulad ng kung paano ko ginagawa noon or this year? Ganon? Sabi natin 20 years from now, I'm pretty sure kung maglalaro man ako, probably hindi na ganito yung dating ko. And probably ibang content na yung ginagawa ko. Siguro kung mag-retard man ako, probably hindi yung talagang titigil ako. Gumagawa pa rin ng vid pero from time to time na lang. Do you have plans to make contents in the future that is totally different from your usual gameplay reactions? Because let's be honest, making the same content for years can be pretty tiresome. And hindi ka nagkakamali doon. Totoo. Kaya sabi ko nga sa inyo noon, di ba? Hindi na buhay ang mga tao na para gawin yung isang bagay na paulit-ulit. And yes, I'm confident
na sa future plans ko or future content ko is it will be totally different na kaysa sa mga ginagawa kong gameplay. I'm not sure kung ano pa kasi parang para akong tinatanong din dito from 10 years from now anong ginagawa ko eh. I don't know. Wala akong idea. Siguro darating na lang yun. Have you ever had anxiety attack or depression in life, Kuya Chris? Yes! Lahat tayo dumadating sa phase na yan. Kung hindi ka man nakadaan ng anxiety attack or depression, consider yourself kahit paano is lucky na. Kasi ako magsabi sa'yo, mahirap magkaroon ng ganito. And yes, nagkaroon ako noon 21 and more likely nga nag-start siya 2019 hanggang ngayon medyo okay na eh. Gumagano na siya, bumababa na eh. O syempre, hindi naman po bumababa yun is hindi na tumataas yun. Ganun. Okay? What is your fear since you were a child? Since King of Horror ka po, gusto ko malaman. Takot ko makasakit ng tao. Let's be, ako na magiging honest ako sa inyo, may people's pleaser talaga ako. Because I've been supporting you since 2019 and I never heard or watch about your job like doctor or some. I just wanted to ask, what will you do if your YouTube channel disappears? I'm gonna do some business. Magiging business mind na po si Kuya Christian ninyo. Kasi alam mo, kung hindi man nga ako YouTuber ngayon, probably I'm a bartender or something. Siguro, ayun ko anong job din yung itatake ko. Diba hanggang ngayon, I'm still exploring kung ano eh. Pero main job ko talaga maging doctor. General doctor more likely. Pangalawa is maging chef. Then, yan, IT. Hello po, this is my question. Why sometimes your effort is not enough even you tried your best? Hindi mo nakasalanan yung kung sakali. Kasi as long as you tried your best, that's all enough. Ngayon, ang questionin mo is yung pinagbibigyan mo ng effort kung ano yun. It's either hindi sapat yun sa taong yun o sa bagay na yun. But that doesn't mean na hindi mo ginagawa yung best mo. Ganun siya. Kasi it depends kung ano yung pinagdalaanan mo ng effort. Sometimes kailangan lang talaga natin hanapin yung mga tamang bagay at tao paligid natin para makita yung mga effort natin. Ay kuya, are you ready to face your future? Probably. Siguro. Hindi ko masagot na yes, hindi ko masagot na no. Kasi ang gulo. Magulo pa ang future. Totoo lang. In your 23 years of life, Kuya Chris, what lesson have you learned? Pwede po rin ba mabahagi sa aming mga chikoy? To be honest, madami. Pero yung mga pipiliin ko, ito, alam mo yung the more na lumalapit ka sa pangarap mo, the more na nilalayo ka niya sa tahanan mo. Yun yung napansin ko. In a sense of tahanan, yung ibig sabihin doon is yung the feeling of you are in your safe zone. Sa safe na lugar mo, like yung warm feeling sa isang lugar, sa isang bagay. What is the most humiliating moment in your whole YouTube career? Yung nag-post ako ng apology video dahil sa kagawa ng kupal kong ex. Yan. To give you an idea, sabi ko na ba? To give you an idea, nang shame siya ng cosplayer. And ako mismo yung nag-post ng apology video. Siguro bigla kayo na pa, ha? Napaganon siguro. And yeah, hindi kayo nagkakamali din. Same lang din yung reaction ko ngayon pag naalala ko. Like po kaya Kuya, ilang taong ka na rin po kayo pinapanood since 2018 po kasabay ni Kuya MC sa YouTube. Lang nakasabay pa rin ako and tanong ko lang po sana na pwede niyo po ba i-ranking yung mga lo-fi music na nagawa niyo po na naging challenging sa inyong gawin. At yung top tier na ginawa niyo po sa lo-fi music niyo po na napa-shift na po kayo ng malala. Pero not gonna lie po, lahat ng gawa niyo Kuya kasi sobrang nakakakalma. Talagang kada bits may message po talaga na naramdaman. Sobrang galing niyo po doon. Thank you. Kung ano po yung pinagdadaanan niyo po, I hope na maging maayos na ang lahat po sa inyo. Kuya, laban lang po sa buhay. Thank you. I appreciate the kind words and sure. Tinitingnan ko lang yung ko ngayon, yung playlist ko ngayon dito. Siguro, ang pinaka the best one na gustong-gusto kong ginawa noon. Like, talagang, alam mo yung, ko, is yung Warm Bodies na nagawa kong music. Kasi, I don't know it has something na, alam mo yung, pag every time pinapahinggan ko, like, gumaganyan lang talaga ako. Like, talagang, napapasabay talaga ako. At yung pinaka-challenging na ginawa kong music is yung, tawag dito, yung album ko na Ghostly Feels. Kasi, yan yung unang time na gumawa ako ng maraming kanta and ang daming sikot at alam mo yung experimentation na naganap dyan sa music na yan. As in. Kaya yun yung masasagot ko. Ano ang favorite musician nyo? Favorite musician? Evan Cole. Yung gumawa mismo ng background music or OST ng Violet Evergarden, ng Frieren at marami pang iba. Kaya kasi ano ba ang unang nilaro mo na horror game? Naabutan ko kasi yung naglalaro ka pa ng Sandrina to be frank, yung Sandrina nga talaga yung una ko nilaro na horror game. At hindi ako nagsisinungaling. Yung talagang nilaro ko yung Sandrina sa first time sa channel na ito, yun yung kauna-unahang horror game ko. Do you have any plans on replacing your current PC setup with a much better and newer one? I can consider it, pero gumagana pa naman siya and napapatakbo pa naman yung mga larong kailangan ko. Kaya I don't think I need to
wait pa. Kasi as long na gumagana to, papalitan to. So it's just a simple question to you. I understand if di mo ito masagutan, pero how's your career so far? May struggles ka pa today? Yeah, may mga struggles pa rin ako until the moment na ito, na ginagawa ko itong video na ito. And so far, masabi ko yung career ko ngayon is slow and steady na lang siya. To be honest nga, ups and downs pa rin siya ngayon, but wala eh. Kaya kahit tinanggap ko na rin yung fact na yun eh, kasi nagbabago na rin yung panahon ngayon, pati mga interest sa mga tao. So yeah, probably I don't know kung hanggang saan pa dadalhin ako ng career ko, but as much as possible hanggang kaya pa ngayon, I'm just enjoying every moment na lang. Pero kung isa na pong may ibig sabihin ng PH sa pangalan ng channel ninyo, ang ibig sabihin na niya talaga is Philippines. Mga nakakaisip ng iba pang website, babatukan kita man. When magkakaroon ng Little Christian? Teka nga, send ko nga to sa girlfriend ko muna. Kapag nagkaroon na ng mattress si Christian, ang galing. So, thank you kuya Christian, even though ngayon ay di na ako nakakanood sa videos mo since busy at both work and school. Lacking of self-confidence too, but still holding on my career as a content creator. Siguro nung hindi ko lang kayo nakilala ni Pulse na ikaw sila glow, baka di ko na nagpatuloy pa to. Ayun lang din yung feeling ko sa'yo noon. I was asking, who's your real enemy this whole year? Who's my real enemy this year? Sarili ko? Sarili ko lang din. Kasi alam mo yung ang utak talaga is para siyang presinto eh. Alam mo yung andiyan lahat, nag-process lahat yung thoughts and emotion, pati yung worry mo, si anxiety, lahat yan nandito. Not knowing na yung mga bagay pala is hindi pala ganun talaga. Like example, wino-worry mo na baka pagalitan ka dahil ginawa mo to, pero nandito lang pala yun, hindi ka pala papagalitan talaga. Something like that. Kaya, madalas talaga, bukod sa sarili ko lang din yung kaaway ko eh. Okay, kalaban ko rin eh. But ngayon, to be honest, in-embrace ko na rin yung sarili ko dahil walang ibang makakatulong sa sarili ko, kundi ako lang din eh. Tsaka, maraming mga bagay kasi na, alam mo yung okay naman siya sa akin, pero pinipigilan ko lang din gawin. Alam mo yun? Probably sarili, yun yung sagot ko. So, sana naman nag-enjoy kayo for today's video natin guys, at yun po ang Q&A ko. And yeah, I see you guys in the next one. And sana naman nag-enjoy kayo. Kaya, magpo-post na lang ulit ako kung kailan ulit. And hoping na mag-comment kayo soon. Okay? Okay pa.